malay mo, ako na pala yung sagot na ikakatibay mo sa sa buhay mo. Yung parang parang bigla akong nahimasmasan. Kasi yung pagkakataon pong yun, nung namatay yung tatay ko, kung sa iba ako napunta, tapos hindi ganyan yung pag-asikaso sa akin, baka gagawin ko lahat nung pakamatay din ako. Maraming maraming dumaan sa inyong mga pagsubok. Ano naman ang pinaka matinding hindi nyo makakalimutan na dumaan sa inyong buhay? Wala bang nagsasabi sa iyo doon, Ate Vera, na bakit mo pinatulan yan si Kuelito? Ano nakita mo dyan? Noong nagkaisip po ako, lumaki, na parang malayo nga po sa pamilya ko eh. Ayun nga po, kaya parang sabi ko, kung mawala ka, pamilya ko, kaya ko talikuran eh. Kaya ko mamuhay na mag-isa eh. Hindi mawawala sa isang mag-asawa, di ba, mga Mars? Marami nagtatanong, paano nila nagagawa yung kanilang life? O, di ba? Yan, hello po mga Mars, mga ka-business. Welcome to Mrs. KB Official. Yeah. Yan. Magandang buhay po sa ating lahat, mga ka-business, mga Mars. Kamusta po kayo dyan? Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan din dyan. Yan po mga Mars, ang ating guest po ngayon ay si Ate Vera and Kuya Lito. Yun po. Hello po! Good afternoon po sa ating lahat mga ka-business, mga ka-Mars, mga ka-Papi. Hello po! Naimbag nga daw tayo aming mga ka-business. You know, Kuya Lito. Hello po mga ka-business, mga ka-Mars. Maraming salamat po kay ate dahil na po ako dito sa ka-Mars po. Masaya po pala ako dito pag na-interview. Medyo kinakabahan dito po. Kinakabahan ka, Kuya Lito? Opo. Yun, kinakabahan daw si Kuya Lito. Bakit kaya? Mga Mars, syempre po, ang ating episode today, mga Mars, mga ka-business, ay patungkol kay Kuya Lito at Ate Vera. Syempre po, mga Mars, maraming nagtatanong kung paano nga ba nagkaroon ng Lito at Vera sa ka-business family. At syempre mga ka-business, mga Mars, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa kanilang paano sila naging magkakilala, paano sila naging nagkakilala, naging magkasintahan, at syempre naging mag-asawa. Ngayon mga Mars, dito lang yan sa Mrs. KB Official. Syempre, exclusive po ito sa kanilang dalawa lamang po, mga Mars. At ito, Ate Vera, Kuya Lito, ang ating sasabihin lamang po dito ay yung pawang katotohanan, pawang talagang nangyari sa inyong totoong buhay. Parang katulad nung in-interview ko, di ba, si Kuya Bong. Ngayon, mga Mars, matutunghayan natin ang dalawang mag-couple. Kailan ba kayo kinasal, Ate Vera? February 17 po. February 17. So, ilan taon na kayong kasal? 1 year po. Ayun, 1 year na sila, mga Mars. Opo. At Ate Vera at Kuya Lito, maraming nagtatanong kung paano kayo naging magkakilala ni Kuya Lito at saan? Yun. Si Kuya Lito muna ang magtatanong. Yung- Ay, magsasagot pala, sorry. Yung pa mga ka-Mars po, yung uno po kasi nung nagbabayta plus po ako noon. Tapos
Tapos pag nauwi ako ng bahay, nag-ano po ako nag-FB. Bigla pong pumasok yung sa wall po ng FB ko yung FB po niya. Ngayon po sabi ko, in-add friend ko po siya, tapos nag-ano po siya, sabi sa akin. Kasi pagka-add friend ko po, nag-message na po ako sa kanya, sabi ko, hi. Sagot niya po sa akin, sino ka? Hindi naman kita kilala, gano'n. Tapos paano ko raw naging, naging friend. Di sinabi ko po, lang sa akin yung Facebook mo sa wall ko, baka mayroon kang friend ko, kaya yung Facebook mo sa aking FB, sabi ko. Kaya nag-friend kita Tapos yun nga po, hanggang yun, hindi na siya nag-reply, tapos nakailang linggo, kinakamusta ka po siya. Kahit di siya nagre-reply, kinakamusta ko po siya sa FB. Kinukulit ko po na, Tapos sabi niya sa akin, ba't ang kulit mo? Sabi niya, wala ka pang magawa sa buhay, magpakamatay ka na. Pero kuya dito, nung in-friend mo si Ate Vera, ganyan na, nakikita ka na niya kung ano yung itsura mo. Hindi ba, bote? Yung in-friend ko po siya, iba din po yung nagawalat nga din po ako yung umpisa kasi yung picture niya po dati, yung dalaga po siya. I mean po yung mga 20 pa o ba? Yung payat pa po. Okay, wait lang. Huwag kang masyadong wait lang mga Mars. Kasi ganito mga Mars, marami po nagtatanong kung paano sila nagkatuluyan. Dahil nga, syempre, marami rin nagtatanong sa kalagayan ni Kuya Lito. Diba po mga Mars? Dahil sobrang, sa akin po, sobrang bilib ako kay Ate Vera dahil wala sa katayuan ni Kuya Lito kung bakit niya inibig ang isang Kuya Lito. O diba mga Mars? At syempre, Ate Vera, paano mo na-meet si Kuya Lito? Ano po ate, yun yung time na na ang kulit-kulit po kasi niya, tapos yung kahit madaling araw po, tumatawag siya. Ako po kasi noon, sa kantina ako nagtatrabaho, madaling araw ang pasok ko. So may time na nasagot ko siya na, yun nga yung sinasabi niya, ba't daw kulit-kulit ko? Kung wala akong magawa sa buhay, magpakamatay na. Kasi po kasi ako noon trabaho, bahay. Ilang taon ka na noon, Ate Vera? Ilang taon ako noon? Po kasi, magsi 7 years na tayo, di ba? 8 na. 8. Oo, kita niyo po mga kabisis, ang tagal na nila, no? Yung age gap nyo, sino mas matanda? Ilang taon ka na, Te? 32 po. Si Kuya Lito? 35 po. 35. So 3 years lang. Okay. Tapos, nasagot ko po siya ng alanganing oras ng madaling araw. Tawag kasi na siya ng tawag. Kailangan ko na magluto sa kantin. Sabi niya gano'n, huwag ka na magsusungit ha, tayo na, sabi po niya. oh? Ang sagot ko, sige na. Hindi ko alam na ibig sabihin sa kanya yon. Sinasagot ko na siya sa Mga ano yun? pangulit niya. Inabot ba ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan ang pangungulit sa'yo ni Kuya Lito? Nasa 2 linggo lang po ata. Ay, talaga, 2 linggo. Sinagot mo na siya? Pero hindi ko po siya intention na yung sasagutin yung panliligaw niya. Ang ibig kong sabihin niyang, sige na kasi may gagawin ako. Okay. Ibig kong sabihin yung tawag lang sana yung ibababa ko. So hanggang sa may ginagawa po ako, chat siya ng chat ng mga sweet notes na tapos sinasabi na niya nung nag-off na ako sa trabaho, nagsasabi na siya na PWD siya. Pinagtatawanan ko po siya. So, hindi mo pa alam na PWD si Kuya Lito? Hindi po, kasi yung sa 2 weeks po na yun na nangungulit siya, hindi ko naman siya nire-replyan. Siya lang po yung nag-chat siya sa noon. Pero hindi mo pa yung profile niya, hindi mo ba chinek kung ano yung tsura ng profile niya? Ay, galing. At saka kung chinek niyo yung profile ko, makikita lang po kasi hanggang balikat ko lang. Tapos hindi po ako yung katulad ng ibang lalaki na ng mga picture sinisit po sa Facebook. Wala po siya. Okay. So, through Facebook po sila mga Mars nagkakilala ni Kuya Lito at ni Ate Vera. At syempre, yun nga, hindi alam ni Ate Vera na kung ano itsura ni Kuya Lito. Ganun di ba si Ate Vera, alam mo itsura niya? Ang alam nga po pong itsura niya nung yung payat pa po siya, ganun.
Talaga? Opo. At tapos nung minsan ano po, parang 3 days po kung hindi nag-Vita Plus noon, yun parang natainga po ako sa bahay. Yun doon ko po na haluat lahat ng nasa Facebook picture niya. Tapos na-realize ko na siya na pala yung nga po, ganito na po siya. Ibig mong sabihin, Kuya Lito, nung nakita mo si Ate Vera sa Facebook, ano yung nararamdaman mo sa kanya? Siyempre, may ano yan eh, may spark yan pag kayong unang kita, di ba? Opo. Ang una ko po kasi na ano siya, ngayon nga po masungit. Tapos sabi ko parang hindi naman total siya masungit. Parang yung ano ba, yung parang kung na ano ko siya maalaga din po. Yun po. Tsaka syempre nga po, ang pagkakaalam ko po kasi pag masarap magluto, yung mahilig magluto, ano din po siya, yung ika nga ay kung mapagmahal siya, ninam din po. Hoy, Opo, talaga kasi ba? naniniwala po kasi ako sa lahat ng nagluluto. Hindi sa marunong magluto lang yan, kaya sumasarap, kundi sa pagmamahal din po yun. Opo. Kung mahal mo ang pagluluto. Kasi sa pagluluto kasi, Kuya Lito, kailangan kapag tayo ay nagluluto ay meron niyang kasamang pagmamahal para masarap ang ating luto, di ba? Opo. At ganito. Ngayon, Ate Vera, kumbaga naging kayo ni Kuya Lito within 2 weeks. Tama. Opo. Paano naman kayo nag-meet? Ano po, te? Nung sinagot ko nung araw na yon 2 days, ay nung gabi, sabi niya, ano bang address mo dyan? Tapos, ay, una nagsabi siya PWD siya. So, natawa ko. Ba't ka natawa? Kasi hindi ako naniniwala, te, kasi ang bilis niyang mag-reply. Ibig sabihin, mas mabilis pa siyang mag-reply kaysa sa akin. So, hindi ako naniniwalang wala siyang kamay at paa. Pero sinasabi niya na wala siyang kamay pa. Opo. At Talaga? sabi na po siya nung kinagabihan nung sagot ko sa kanya, o sige na, yung gumanon po ako. Pinasahan ko na po siya ng yung whole body ko po, pinakita ko yung ano. Ayaw niya po maniwala. Sabi ko, mabilis lang mag-craft ngayon ng picture. Sabi ko. Kaya hindi ako naniniwala. Tapos sabi po niya, para maniwala ka, pupuntahan kita dyan. Eh di lalo akong tumawa kasi ang layo ng Quezon to Laguna. Hindi naman malayo, te. Kumbaga yung kumbaga distance, hindi basta-basta. Kasi magko-commute, di ba? Quezon to Laguna po. sa Laguna ka, siya nasa Quezon. Tapos sinasabi po niya, PWD siya. So, hindi ako naniniwalang pupunta siya. Eh ako naman, nangungulit siya, kukunin daw niya yung address ko. Binigay ko po yung address ko. Tapos, 2 days no? Nung binigay ko yung address ko, sabi niya, pupunta na siya. So, natawa lang po ako, So, andun na yung address ko sa kanya. Tapos, sabi kong ganun, hindi dun sa kantin ko siya pinapunta, te. Ilang pwesto pa na yung sinabi kong pwesto. Mga ano te, mga ito at saka, di ba, yung pagpasok dito sa ano po. Mula po doon sa dito po hanggang phase 3. Yung sa may ano doon. Doon po sa may tubigan doon sa may pinag-alsan po namin, di ba may tubigan. Mula doon po sa may ganun po kalayo niya. Oo, ang layo na pera. Pero te, yung tricycle na dadaan na sinakyan niya, dadaan sa pwesto po sa talaga kantin. namin. Okay. So, sabi niya nung andun na daw siya sasakay ng tricycle. Papunta na ako dyan, dito na ako sa tricycle na sinabi mo. Di, ako natawa lang. Tapos, nag-chat kasi siya na nakasakay na ako ng tricycle, nakaalis na. Ako naman, hindi ko alam kung bakit tinitignan ko lahat ng tricycle na na dumadaan. Tapos may nakita ko, na PWD. Tapos sabi ko dun sa kasama ko, putik, yun na yata yun sabi niya, tapos sabi ko, hindi ko na alam yung gagawin ko kasi. Hindi ko siya expect na pupunta kala ko nagbibiro lang kasi sabi nga niya PWD siya. So, ngayon, pinagtatawanan na ako sa trabaho, sabi nila ganun. Ayan kasi, lakas mo man-trip. Kasi para sa akin, yung kumbaga, pinagtitripan niya ako, pinagtitripan ko rin siya. Parang ganun po ako dahil. Kumbaga parang laro-laro lang, gano'n. So yun, tapos, nung hinatid po siya dun sa pwestong sinabi ko, naglakad siya pabalik. Kasi sabi ko, malayo ka na. Yung nakaalis na yung tricycle, te. Walang basta-basta nadaan doon na tricycle.
So naglakad siya hanggang doon sa ano. Pagtapat niya doon sa pwesto, parang naiinis siya na ewan. Siyempre naglakad siya. Alam mo Yung pala namang- hindi doon. alam nyo namang hindi siya naglalakad ng gano'n-gano'n. Kalayo. Pagod na pagod siya. So sabi ko, sige tara na doon sa boarding house. Alam po yung mga Mars, malayo po talaga yun mula dito sa bahay hanggang doon sa pinagtirahan nila ng Junjun yun, di ba, no? Opo. Tsaka yung malapit sa kanila. Malayo po talaga yun. Siguro mga 4 na kanto pa, no? Opo. 4 o 5. 5 yata po. Hindi Ganun ko alam. kalayo. Mainit yun. May Oh, po. tanghali Patanghalian pa. po yun. Mga alas 3, alas 2, mga ganyan. Ay, grabe ha. Ano naman ang naramdaman mo nung nakita mo siya na gano'n na itsura niya? Bigla akong na guilty na naawa na ewan, naiinis na sa sarili ko. So, kahit hindi pa ako nun sabi ko dun sa may-ari ng pwesto, uwi muna ako Dinala ko siya dun sa boarding house kasi ako lang dun Oh, okay, ganito. Nung nakita mo si Kuya dito, hindi ka ba nadismaya na ganyan yung tsura niya? Na isa siyang, walang paa, walang kamay. Hindi ka ba na-discourage? Hindi naman kasi unang-unang sinabi naman niya yung kalagayan niya. Ako lang naman yung hindi naniniwala ng una. Tapos pangalawa, una ko kasing na yung awa at guilty sa ginawa ko. Kaya. Tapos nung niyaya mo siya sa boarding house mo, tama? Apo. Anong Alam ko kung naiinis siya. So sabi ko, tara na doon, kumain ka doon, sabi ko. So yun, pumunta po kami sa boarding house. Pero hanggang sa boarding house po, hindi siya masyadong naimik kasi alam kong inis siya kasi ang layo ng nalakad niya. Yung alam mo kasi, Anong naramdaman mo naman ng Kuya Lito na pinapunta ka hindi naman pala doon? yun nga po, kauna nainis Pagsubok ka kaagad. Opo, tsaka po, sobrang nainis nga po ako kasi alam naman niya yung itsura ko, sabol pa. Kaya lang hindi po siya talaga naniwala sa akin. Yun nga po, yung alam mo yung pagsakay ng tricycle, mga konting lakad lang, di ba sa chapel, tapos yung may tindahan po. Yung palikon na ganun. Ganun lang po pala kalapit siya. Pinalayo niya pa ako sobrang layo. Ayun. Sobrang layo po talaga ng mga Mars kung Kasi napansin ko po siya nung pagkasakay ko ng tricycle. Kasi sa likod ng tricycle niya po ako nakasakay po May babae po talaga na yung Nakadungaw. na karinderya po yung... Pero hindi mo siya nakita? Nakikita ko po siya, pero hindi ko talaga kalaing na siya yun. Okay. Kasi naramdaman ko lang na bakit yung babae yun, ang layo-layo ko na. Nakatingin pa rin, kaya naramdaman ko na siya yun. Talaga? Opo. Ngayon, nung pumunta kayo sa boarding house, anong ginawa niyo yung dalawa? Pinagpahinga ko siya, tapos pinakain ko. Tapos ako bumalik sa trabaho muna. Okay. Kasi hindi pa ako out noon. Okay. Tapos, pagbalik ko po, nahimasmasan na yata siya. Doon, nag-usap po kami. Ano naman pinag-usapan niyo? Yung chismis talaga. Bagay-bagay. Ano po kasi yon yung pagpunta niya na yon, hindi na siya umuwi. Talaga? Diretso na po yun yung namin. Doon ka na sa bahay niya? Hindi, parang napikot ako dyan. Hindi, Sabi pero pag napikot mga Mars, grabe to Hindi ba kasi papupunta ko po doon. Ang ginawa niya po, nanghiram po siya sa akin ng pera noon. Ay, ang pera ko po noon, yung pera ko nung nahiram niya, ay pamasahe ka pabalik. Di hanggang yun, sa ilang linggo din po ako, bali 2 weeks 2 weeks. Yung po, bali yun po. Hanggang inabot ng 2 weeks po, hindi na ako nakabalik. Ibig mong sabihin, Kuya Lito, inabot ka ng 2 weeks doon sa boarding house? Opo. Napaka-angos. Ang tika si Kuya Lito ng mga Mars. At tapos, yung 2 weeks na yon, umuwi ka na. Ano po, namatay po yung tatay ko, kaya umuwi po ako. Okay. Ibig sabihin, yung 2 weeks na yon, talaga kayo na. Yung pinaka po namin na naging kami, yung pagkakita po namin doon sa kanila. Kasi ang napag-anahan ko po, sinagot niya ako kasi baka din. Ayun nga po yung sinabi ko, hindi niya pa ako masyadong kilala. Tsaka nakita yung kung anong sinasabi ko, totoo man o hindi. Kaya sabi ko, talagang naging kami nung nagkita po kami talaga personal. Doon sa kantin. Opo. Okay. Grabe ang story niya. Kasi alam mo po ba mga Mars,
Kasi ito talaga si Kuya Lito at si Ate Vera, na-inspired ako sa kanila nung unang-una ko silang nakita. Doon sa, di ba nakita tayo doon sa barangay. Kasi, hindi mo akalain ang isang Ate Vera ay ibig sa isang Kuya Lito. Diba, mga Mars? At eto na. Nung kayo ay naging kayo, ano ang nasabi ng mga kaibigan mo? Ako po. Oo. Ano, Ate te? Vera. Nung pagdating kasi niya doon, yung mga kapitbahay po kasi lahat kaibigan ko. So, sabing ganun sa akin, ano nangyari sa'yo? Kasi alam po nila at kilala nila ako na maldita po sa lalaki noon. Okay. Kumbaga, kilala nila at alam nila kung ano at sino yung mga napunta sa akin dati. Na naging ex ko, yung mga jowa ko po dati. So, nung nakita nila si Lito, nangyari sa'yo, sabing ganun sa akin. Parang kumuha ka ng batong ipupukpok mo sa ulo. Ganun po agad yung mga salita sa akin. Kasi nga, bilang maldita noon, bakit, ang ano nila, bakit ako Sa kanya ka bumagsak. Oo. Kaya sabi ko, ako po kasi yung hindi nasasaktan kasi noon sa mga sinasabi nila kay Lito. So, ang ginawa ko po, bigla-bigla akong parang lumalayo na noon sa mga kaibigan ko. Kasi puro ganun po yung sinasabi nila. Kumuha daw ako ng batong ipupupok sa Kumbaga, anong nakain mo, Vera? Wala na ba ibang lalaki? Bakit sa kanya ka nagpunta? Ganon. Pero, may ano ka na, may nararamdaman ka ng pagmamahal kay Kuya Lito. Noong una po, totoong wala. Kasi, kumbaga yung una kong ano sa kanya, awa po kasi. Pero syempre, habang tumatagal po, napapamahal po ako sa kanya. Tapos, Ate Vera, nakailang boyfriend ka muna bago si Kuya Lito? Madami po. Agoy, ang dami! Opo, sa totoo lang po kasi naging maldita po ako noon. Mula nung yung first boyfriend ko po kasi na hindi kami nagkaanuhan. Kumbaga kasi yung boyfriend kong una parang sobrang nasaktan ako. So ang naging ano ko po noon, naging maldita ako sa mga lalaki. Opo, aminin ko po yun na kaliwat kanan po yung nagiging boyfriend ko. Mula okay. nung nawala sa akin yung unang boyfriend. Yung first love mo. Kumbaga, parang ginawa mo na siyang collect and then select. Diba, mga Mars? Yun. Okay. Ikaw naman, Kuya Lito. Nung nakita mo si Ate Vera, may pakiramdam na ba yung puso mo na, ito na yung babaeng nakikita ko magmamahal ng tunay sa akin? Ang totoo naman po ate, nung nagpunta lang ako noon, para mapatunayan na totoo yung sinasabi ko sa sitwasyon ko noon tayo. Tsaka sabi ko din, titignan ko rin yung kutob ko sa picture niya nung una ko nakita. Kung totoo ba yung nakita ko at naramdaman ko doon sa Ay ngayon nga po, nung nagsama nga po kami, napatunayan ko na totoo yung yung pag-aasikaso niya sa akin. Tsaka yung yung although nandun nga po yung ko na awa, kasi ayaw niya ako pakilusin nung na siya na raw. Sabi ko, siguro hindi niya pa ako mahal, sabi ko sa sarili ko. Okay. Pero Kuya Lito, tanong ko lang, meron ka na rin naging girlfriend bago Meron. si Ate Vera? Meron na po. Pag ilan si Ate Vera? Sa seryoso po, pang 8 po. Grabe, seryoso po talaga. Opo. Oh my, talaga naman Opo. I mean po, may nakaka-relasyon po ako na lang po, yung pling-pling lang po. Talaga, meron talaga Walo Aztec talaga. Ibig sabihin, meron ding mga babaeng sumagot sa'yo. Opo. Kumbaga si Ate Vera ay naging pang-8. Ang galing! Sobrang bilib ako sa kanila. Ganito, Kuya Lito. Opo. Nung nakita mo si Ate Vera na todo si kaso sa'yo, na-develop ka na sa kanya? Konti lang po, pero pinaka po sa akin noon pong yung nangyari nga po yun sa tatay ko. Parang may sinabi siya na sa akin na baka kaya siguro pinakilala ko sa iyo ng Panginoon Diyos kasi yun nga kukuhanin yung pinakamamahal mo sa buhay. Malay mo, ako na pala yung sagot na ikakatibay mo sa buhay mo. Yung parang parang bigla akong nahimasmasan.
Kasi yung pagkakataon pong yun, nung namatay yung tatay ko, kung sa iba ako napunta, tapos hindi ganyan yung pag-asikaso sa akin, baka gagawin ko lahat nung pakamatay din ako. Bakit? Kasi ganun kamahal ko po yung tatay ko eh. Kasi dalawang lalaki lang po yung ano po, yung parang naramdam ko sobrang mahal na mahal ko ako nun. Yung sa lolo ko po na tatay ng nanay ko, tapos yung sa tatay ko po. Kumbaga sila lang yung nagmahal sila ng tunay. Opo. Wala nang nag-asikaso sa'yo, iba. Opo. Nung umalis ka sa bahay nyo, hindi ka ba nila hinanap ng nanay at kapatid mo? Hindi po ako hinanap kasi ang alam po nila, nando po ako sa apartment po ng ano po, tinutuluyan namin na sa Vita Plus po. Kasi sa ano po ako dati, sa Batangas po. Nakakailang ano po, 6 months, 1 year po ako doon dati. Na pag alam po nilang nandun lang ako, hindi na po ako masyadong ano. Although naghahanap po sa akin madalas yung tatay ko po kasi. Sa tatay mo. Opo. Ano nga pala yung Vita Plus na yan? Anong ginagawa mo dyan, Kuya Lito? Ayun po, marketing din po yun. Ano, Multi-level. Opo, multi-level po. Magbebenta ka dyan ng di ba, ng product nila. Opo. Paano mo naman siya binibenta? Yun po, nag-ano po, katulad nito po, nag-sell stock po. Nag-ano muna kami sa isang barangay. Nakikipag-ugnayan kami sa mga barangay captain para makapag-organize po ng isang pagpupulong po. Na doon po kami nag-ano. Doon kayo yung parang magde-demo. Opo, doon po kami nag-demo. Pero minsan po, pag may ginagawa po, sa mga kasamahan namin, may kakilala, sinasamahan po namin yung kasamahan namin, doon po kami nag-demo sa kakilala nila. Pag nag-member, doon sa kasamahan po namin, ano po, doon po sila mag-member. Ngayon, kayo dito. Nung namatay ang tatay mo, yun ba yung time na dinala mo na si Ate Vera sa magulang mo? Pinakilala mo na si Ate Vera? Ay, nakabuhol pa si tatay mo. Nung pinakilala mo si Ate Vera sa mga kapatid mo, sa nanay mo, ano ang pagpapakilala mo sa kanya? Yun po, pagkadating ko nga po, unang ano nga po pagdating namin, talagang yung kapatid ko po, talagang sinisi po talaga ako pagkamatay ng tatay ko. Bakit? Dahil kung hindi daw po ako umalis, hindi mamamatay ang tatay ko. Bakit ano ba kinamatay ng tatay mo? Ano po, may sakit na po yung colon cancer din po, yung parang kay Kuya Boknoy. Kumbaga na-stress. Hindi naman po sa na-stress kasi tinalingan na po siya ng dati po eh. Tsaka pabalik-balik na po talaga Sa hospital po. Mm. Ang bawa po, tinalingan po siya ng doktor ng 2 taon. Ngayon po, yung 2 taon na yun, lumipas po, naka 5 taon, pa 6 na taon po, yun doon po siya binawian ng buhay. Ay ako nga po, ugali ko nga po, palasagot nga po ako. Sabi ko, bakit? Hawak ko ba yung buhay ng tatay natin? Ba't sa akin mo sisisi? Yun, doon niya po ako nakikita na bakit ganoon ako manalika sa mga kapatid ko. Hanggang doon din niya po nalaman na may mga kapatid ako nasa abroad na ano nga po. Kasi hindi ko po sinasabi sa kanya yung ano eh. Ano mo yung status mo sa pamilya parents ko. mo. Opo. Nung pinakilala mo sa Ate Vera, ano naman Ate Vera ang tingin sa'yo ng mga parents niya, ng relatives? Ang alam po nila, pinangakuan ako ni Lito ng kung ano-ano. Kaya kung bakit Kaya- sa mama ko. Okay, huwag na natin anihin kung kati niya. Tapos na yun. Eto, nung nalaman na ng parents ni Kuya Lito tsaka ng kapatid niya na kayo na, bumukod na kayo. Hindi pa po kasi babalik po sana kami ng Laguna kasi andito sa luwas yung trabaho ko. Eh, sabi ng mga kapatid niya, ba't pa kayo alis? May bahay naman dito. So, ako naman, bilang sila nga namatayan, inano ko to. Sabi ko, sige, pagbigyan natin. Pumisan po kami doon ng 3 months. 3 months. Palim po 4 months po. Eh, tapos tsaka po kami pumunta. Okay. Wala bang nagsasabi sa iyo doon, Ate Vera, na bakit mo pinatulan yan si Kuya Lito? Ano ba nakita mo dyan? Wala po, kasi ang mga kapitbahay po nila natutuwa. Talaga? Kasi unang-una may pumatol po daw ng seryoso kay Lito. Pangalawa po, naging malinis daw po si Lito. Oh, Kasi kilala nila at nakikita nila lagi si Lito nung andun siya sa kanila. Na lalo pang pumupunta to sa kung saan. Kung
makailang damit makailang araw doon po ang damit, mga ganun po. Tapos hindi naliligo. Madalang. Siyempre siya lang naman nag-aasikaso ng sarili. Ibig sabihin talagang nakita ng mga kapitbahay nila, ng mga tao doon na inalagaan talaga si Kuya Lito. Yun, di ba mga Mars, nakakabilib ang kanilang yung pagmamahalan nila. Ngayon, syempre, maraming maraming dumaan sa inyong mga pagsubok. Ano naman ang pinaka matinding hindi nyo makakalimutan na dumaan sa inyong buhay? Ako po itong nandito na kami sa luwas kasi nung nasa may tindahan na kami. Yung time na blinag nyo kami na gusto ko nang makipag-iwalay. Yun kasi yun lang yung pinaka-worst na nangyari sa amin na kumbaga yung halos hindi namin makaya ng dalawa na hindi magkaintindihan. Dati naman po kasi napag-uusapan namin agad, naayos. Ito po kasing nandito kami dati sa tindahan. Siyempre sa pagod siguro namin parehas, buyat. Parehas mainit yung ulo namin. Nagkakasalubong lagi yung away. Kaya napuno po ako noon siguro pati na siya na yung time na maghihiwalay na sana kami. Talaga? Totoo yun? Seryoso? Ako. Kasi halos ko nga po, araw-araw na kaming nag-aaway. Wala kaming araw na noon na hindi mag-aaway. Kasi sa pagod ko, kakahabol ng kakahabol. Halos 2 oras lang po kasi yung pahinga ko, trabaho ulit. Ate Vera, may tanong ako, bago ito kong makalimutan. Siyempre, ang isang Kuya Lito ay pinakilala mo rin sa iyong mga kapatid at sa iyong parents. Ano yung sinabi nila sa'yo na pinakilala mo si Kuya Lito at nakita yung kalagayan ni Kuya Lito? Ano ang sinabi sa'yo ng iyong mga kamag-anak? Unang-una po, wala naman silang nasabing kumbaga, ang salita lang nila sa akin, kilala po kasi nila ako na kung ano yung kaya kong panindigan. Kilala nila akong ganun na kung ano yung tinayuan ko, kaya kong panindigan. So, ang salita lang ng mama ko noon, kung saan ka masaya at saan mo gusto yung buhay ko daw di doon ka, susuportahan ka. Yun yun. Ibig sabihin, hindi ka nila hinadlangan sa pakikipagrelasyon mo kay Kuya Lito? Wala man lang nagsabi na, hiwalayan mo yan, wala kang magiging magandang dyan. Walang tumutol. Ayun. As in, hindi nila tinignan ang kalagayan talaga ni Kuya Lito ng iyong mga parents at mga kapatid. Wow, saludo ako sa inyo. siguro din po, kaya nagkaganon. Kasi, hindi pa po kami nakikita ni Vera po. Parang lahat na-share ko na sa kanya. Parang nung naging kami, na-share din po niya sa pamilya niya. Kaya siguro po. Kumbaga ready na sila Opo. nung nakita ka. Kasi bilib po ako sa mga ganyang parents at mga kapatid dahil hindi nila hinusgahan ng isang katulad ni Kuya Lito. Kasi marami talagang pagdating sa mga ganyan, maraming pagsubok yan Opo. na talagang ipaglalaban nyo, pag-ibig nyo. Kasi kayong dalawa ang nagkakaintindihan yan, di ba? Ngayon, maraming mga uusig sa inyo Ano ba, di ba? Anong nakain mo? Ganon. Kaya saludo ako sa nanay mo, sa mga kapatid mo na si Kuya Lito ay tanggap nila. Bilib ako doon. At Kuya Lito, ano naman din po ang iyong karanasan sa iyong relasyon ni Ate Vera na yung talagang sa tingin mo ay wala na, worse na, yung talagang yung hindi mo makakalimutan na pagsubok sa inyong dalawa. Yun nga din po, nung nga po, sa may tindahan. Na kung talagang wala si ate at si kuya ka-business, si ate ka-business po mga Mars. Talagang wala na po si Vera dito po sa ka-business official. Talagang walak na po. Grabe. Opo. Ganun katindi ang away niyo talaga Opo, noon? nung po talaga. Mga Mars, kung sino po yung mga nakanood na nung kanilang pinagdaanan doon sa tinulong namin sa kanilang tindahan. Totoo po yun, talagang yung time na yun ay gusto na nilang maghiwalay. Opo. Di ba na, Vera? Pero kami ni ka-business, nanindigan na huwag silang paghiwalayin kasi pagsubok nga di ba po?
kung walang gagabay, walang papayo sa kanila, wala. Totally hiwalay sila. Ano naman ang pumasok sa isip nyo na gusto nyo na talaga maghiwalay? Bakit? Ano ba talaga? Ano po kasi, gawa ng, hindi naman na kami noon nagkakaintindihan, ti. Kumbaga pag nagsalita ako, masama na sa kanya. Pag nagsalita siya, masama na sa akin. Parang sabi ko, wala nang papatungan to. Tsaka ito yung nasa isip namin dalawa lang tayo. Ano kung mawala ka sa aking buhay, kaya kong panindigan sarili ko. Parang ganun din po sa akin. Kasi kahit na ako PWD po, yung ako po ba yung hindi ako pumapayag na hindi ako maka-survive sa isang araw na kahit na wala sa magulang ko. Kasi, ayun nga po, nagkaisip po ako, lumaki, na parang malayo nga po sa pamilya ko eh. Ayun nga po, kaya parang sabi ko, kung mawala ka, pamilya ko, kaya ko talikuran eh. Kaya ko mamuhay na mag-isa eh. Kumbaga kaya mo mabuhay. Opo, nang walang kahit sino tumutulong, gano'n. Pagaman nandun yung marami kong pagkukulang, pero at least po na isosurvive ko po yung sarili ko sa buong isang araw po. Kaya mo buhayin sarili mo. Kaya. Matanong ko lang pala Kuya Lito, ano yung nabot mong pag-aaral? Undergrad po ako ng computer program. Oh, talaga? Sabi nakakapag-koleyo ka. Opo. 1 year po ako sa AMA po sa Laguna. Okay. Galing. Ikaw naman, Tibera? High school grad lang po, tapos ano po ako ng cosmetology. Kaya pala meron kang knowledge sa paggupit. Yung pares lang tayo ng inako na Rivera. Kaya undergrad lang din tayo. Yan. Mga ka-business, mga Mars, nung sila ay aming natagpuan, hindi ka-business, sobrang si Kuya Lito kasi kung paano ko siya, ako yung unang sumagot sa Kuya Lito, no? Nakita ko si Kuya Lito nung sa messenger ko, nag-message siya na kumakaway siya ganun. Diba? Kuya ka-business, kumakatok po ako sa inyong puso, humingi po kami ng tulong. Sobrang natouch ako sa kanya dahil sa kanyang kalagayan. Kaya, kung bakit ngayon merong Kuya Lito sa ka-business family. Yun. At syempre mga ka-business, hindi lang humanggal sa ganoon ang kanilang pagsasama. Syempre, atin din silang ipinakasal. Diba, mga ka-business? Dahil itong si Ate Vera ay aking tinanong sa kanya kung talaga bang mahal niya si Kuya Lito. Ano sabi mo doon, Kuya Ate Vera? Ako, sabi ko po kay ate na mahal ko po si Lito kasi hindi naman ako magtsatsaga at magtitiis na ganitong hirap kung hindi ko siya mahal. Yun po yung sabi ko po kay ate. Ilang beses po niya kung tinanong ni ate sa off-cam, syempre ayaw ni ate na mapasubo po ako sa isang kasal na hindi ko pinag-isipan. So, hindi po yung naririnig ni Lito, kinausap po ako ni ate, kinausap po ako ni Kuya. Ganon din po si Lito, kinausap siya ni ate, ni Kuya. So, yun. Sawa po ng Diyos naikasal po kami sa pamamagitan po ni ate at ni Kuya. Yan o. At syempre, believe din ako sa Ate Vera dahil ang pagmamahal mo kay Kuya Lito ay isang tunay na pagmamahal. Hindi mo tinignan ang kanyang katayuan. At doon ay believe ako sa iyo, Ate Vera, saludo ako sa iyo dahil syempre, maraming nagsasabi na ang isang Kuya Lito ay yun nga, ikaw na rin nagsabi na sabi ng mga kaibigan mo, para ka lang Kumuha ng batong ipupukpok sa ulo. yun. Siyempre, malungkot na sila, mga Mars. Huwag kayo malungkot. Meron pa akong tanong. Ayan o. At ito excited din sa ating mga Mars. Siyempre, hindi dapat mawala. Ano sa tingin niyo sikreto ng magiging matibay ng pagsasama ng mag-asawa? Abangan yan sa ating pagbabalik. Ayun ha, patalastas lang po tayo muna sandali mga ka-business, ano? So ayun po, kami po ay dealer ng mga sewing machine. Iba-ibang klase mga sewing machine po, high speed, aging, piping, etc. Ano po, household, industrial. Meron po tayo niya mga ka-business. So dun sa mga inquiries po, paki-message nyo po yung Facebook page namin at paki-contact rin po kami sa aming cellphone number. Maraming salamat po mga ka-business. So yun,
tuloy na panonood. Discover ah! Siyempre, hindi mawawala sa isang mag-asawa, di ba, mga Mars? Marami nagtatanong, paano nila nagagawa yung kanilang life? O, di ba? May kinikilig sa likod ko yung bawal. Yan ang pinaka-excited, di ba, mga Mars? Kasi, marami nagsasabi na ito ang susi rin ng pagiging yung pagmamahalan yung mag-asawa. Siyempre, dun yun napapakita sa inyong asawa ang inyong pagmamahal. Ngayon, marami nagtatanong. Ako din nagtatanong sa aking isip, paano nila nagagawa yon? O, di ba? At, bakit hanggang ngayon? Ilan taon na kayo, Ate Vera? Mag-8 Magsama? years na po. 8 years na may Oh, mahigit 8 years na sila nagsama, pero bakit wala pa silang anak? Ayun. Sige nga, mga Mars, tanongin natin si Ate Vera, paano nila na... Siyempre, di ba? Excited ako, di ba, no? Ano po, Ate Mars, pagdating po sa pagsisiping po namin mag-asawa, parang normal lang din po na ginagawa ng mag-asawa. Kasi wala lang naman siyang pa at kamay, mayroon naman siyang So, ano po, nagagawa pa rin naman po yung mga nagagawa ng mga normal couples. Oo. Tsaka, pagdating po dun sa usaping bakit wala pa po kaming baby, nagkaroon na po kami sana dati. Mm-mm. So, nalaglag lang po. Nung bago po kami lumuwas dito kila ate. Talaga? Sayang naman. So, tapos, hindi na po nasundan ulit. Pwede pa yung sundang bata pa kayo eh. Pero, tinatry naman po. At saka, gustong-gusto na rin po namin pero wala pa pong binibigay ang ating ama. So, siguro hindi pa. Siguro ngayon, tayo. Ikaw, Kuya Tito, paano mo... Siyempre, nilalambing ang isang Ate Vera pagdating sa sex life niyo. Uy, kinikilig ako. yung una po kasi, kaya po wala pa to, naalala ko po yung una namin pagkikita po pati. Ako unang pagkikita pa lang. Wala! May sumingit dito! Yung May sumingit mga Mars. Yung una pong may nangyari po sa amin dalawa ni Vera po. Talaga? Opo. Nung unang pagkikita niyo, may nangyari na agad? Kasi po ate Long, nung, yun nga po na, pagdating ko nga po nun sa apartment, yung parang nakakausap na po ako. Pagkatapos namin mag-usap, ni na po na malay namin, hinalikan ko po siya. Ay! Kinikilig ako! O tapos? Yun nga po, yung sa, dumaan nga po yung sa puntong, yun nga po, yung parang nagtatanong po siya kung paano ko gagawin yun. Ngayon, paano ko gagawin yun, ganyan-ganyan. Sabi ko, huwag ka na magtanong. O tapos? Ayun. Lalo ko po, hindi, nung una po, parang nag-aalangan po ako kasi nakikita ko po sa itsura niya eh. Parang, paano kayo gagawin dito? Parang nag-aalanganin po siya. Ayun nga po, yun nga po, yung bumalik nga po siya sa kantin. Parang pagdating niya kasi sa akin ulit, parang sobra siyang tumingin sa akin. Parang nasa isip niya, paano kayo gagawin dito? Ano kayo gagawin dito? Di ba mga Mars, nakakakilig, no? Kasi syempre nga naman, marami nagtatanong. Di ba? Paano nila gagawin yung sa life? Kasi yan ang pinaka number 1, ang isa sa pagiging matibay ng mag-asawa, ang kanilang life. O, di ba mga Mars? O, ngayon, nung nagawa mo na yun kay Ate Vera, ano sabi ni Ate Vera sa'yo? Nakano pa rin po siya, nakatingin pa rin po. Ano naman nung nagawa niya, bilib ka sa kanya dahil nagawa niya, Ote, sabi ko, ay marunong ka. Ang lakas ng tumawa mo. Ay, nako, talaga naman. Di ba mga Mars? Well, ibig sabihin, ikaw ba kontento sa kanya sa inyong Oo naman po, Ote.
Oo, diba? Kasi yung mga Mars, ano yan eh. Once na ang ating partner, ang ating asawa, doon mo mapaparamdam yung pagmamahal eh. Diba, no? Ate Vera, no? Ganito. Ah. Kasi yan yung, sa akin, yun yung bang isa sa magiging matibay ang pagsasama nyo. Kasi ano yan eh. Ito kasi yung mga Mars, sa isang mag-asawa, kailangan mo din kasi iparamdam, pakita sa kanya ang pagmamahal. Yun nga, yung sinasabi nilang, nabibigay mo ba ang pangangailangan ng iyong asawa o hindi? Diba? Siyempre, dapat maibigay natin yun, mga Mars. Kasi mga Mars, para sa akin, bilang isang may asawa, siyempre, kailangan natin yun mabigay ang, ano, Tibera? Pangangailangan din ng asawa. Yun. At dapat yun ay maibigay nating mga asawa. Diba? Okay. Kahit ikaw lalaki, babae, kailangan nyo maibigay yun sa inyong mga asawa. Hindi sa ibang asawa. Diba? At syempre, ito pa mga Mars, isang tip. Kailangan, kung nagde-date kayo noon, syempre kahit mag-asawa kayo ngayon, kahit na may mga anak kayo ngayon, kahit malalaki na yung mga anak nyo, dapat may pakita nyo pa rin yung inyong, ano, Tibera? Pangmahalan. Ngayon ba, napaparamdam mo pa ba kay Kuya dito yung pagiging, ano nyo, Oo naman. wala bang nagkukulang? Wala pa naman din. Kasi pag naramdaman ko, yari siya. Ayun. Di ba mga Mars? At syempre, kung nagagawa niyo dating lumabas, magdadate, dapat kahit may mga anak kayo, kahit anong, hindi yan sa sa edad or sa basta nagagawa niyo pa rin yung bang nagagawa niyo mag-date, lumabas ng kailang dalawa, na pag-uusapan niyo yung dating yung boyfriend kayo. Kung bang binabalikan niyo yung dating sweetness niyo kasi doon kasi yung parang yung kilig moment, di ba? Kasi kami ni Papa talagang binabalikan din namin dati. At saka yun nga, di ba? Yung sinasabi ko rin sa kanila, yun nga, kung ano yung sinasabi ko po mga business, ginagawa po namin yun. Kasi yun po yung pinaka number 1 na magpapatibay sa atin mag-asawa. At syempre, hindi makakaisip ang asawa mo na yun ang isang pinaka susi na magiging matibay ang inyong pagsasama ng inyong mag-asawa hanggang sa kayo ay tumanda, hanggang sa kayo maging lolo't lola na. Matibay pa rin ang inyong pagsasama. Maniwala kayo sa amin mga Mars. Kasi paano mo gagawin yung magde-date ka, pupunta kayo sa isang, ang sinasabi ko sa inyo, Ate Vera, alam niyo na po yun. Halimbawa, magde-date kayo, pupunta kayo sa hotel, di ba? Sino gusto niyo isama doon? Alam nga naman, di ba? Di ba? Siyempre, taas noo kayo, sasama niyo ang inyong asawa. Di ba, mga Mars? Siyempre, mga Mars, thank you so much po. Sana po mayroon kayo napulutan. At teka, meron pa ako yung pahabol. Anong gusto mo, Tivera, sa time ng dito? Morning, madaling araw, gabi, tanghali, ano? Gabi po. Gabi. O, di ba, mga Mars? Ano? Lights on, lights off. Lights off. Bakit lights off? Wala po. Ano po yun? Yun yung kinasanayan ko pag sa gabi. Lights off. Ikaw kayo dito, alam gusto mo, lights on, lights off. Galing din po. Lights up po, pero pag minsan po, mas na po ako na yung kahit patay ang ilaw, basta makita ko lang po yung mukha niya. Gusto po niya lights on, te. Ah. Kaso minsan yung tinitirahan namin or yung hindi niya abot yung ilaw, so ako nasusunod. Okay, go, pinapatay mo talaga. Diba? Parang okay lang po yun, te, kung pinatay ang ilaw, basta makita ko lang po yung mukha niya. Oo. Opo.
O, di ba mga Mars? Kayo po mga Mars, anong gusto niyo po? Mga Mars, mga husband dyan, anong gusto niyo? Lights on, lights off, morning, tanghalian, hapunan, or madaling araw ang inyong pag... O, di ba? Ako gusto ko wala kang oras. Uy! At syempre, ayoko ng lights off. Gusto ko yun lang, yung Dim light. yung dim light yun, di ba? Syempre, kung ano din yung gusto ng ating partner, ibibigay din natin yun syempre. Para, kumbaga sasama nyo, ay pag-uusapan ninyong mag-asawa kung ano ang gusto ng lalaki, kung anong gusto ng babae. At syempre, dapat yun ay pinagkakasunduan. Wala yung sige na nga, pagbibigyan ko na lang siya para manahimik. Huwag ganun. Never dapat ganun mga Mars, mga ka-business, kasi hindi mararamdaman ng ating asawa ang isang pagmamahal. Ako, umiyak ko si Gio kasi umalis si Papa Dave. Kasi hindi mapapakita ng inyong asawa na talagang mahal na mahal nyo ang isa't isa. Kaya kailangan pag gagawin ay inyo pong pinagkasunduan. At syempre, andyan yung tibay ng pagmamahalan. Yay! Thank you po mga Mars sa inyo pong pagsama po sa amin sa episode na ito. Ang buhay ni Ate Vera at Kuya Lito, ang kanilang naging love team bago sila naging mag-asawa. Diyan po mga Mars, sana po nabigyan namin kayo ng inspirasyon sa pagpapatuloy na hindi nakikita ang pagmamahal sa katayuan. Kumbaga, nakikita kahit ano ka pa, basta minahal kita, walang sino mang hahadlang nito. Diba? Thank you po mga Mars! Hanggang sa mali, never say goodbye. Tomorrow is another day. Birahan na todo-todo! Thank you po! At ito po, Daryl, support na lamang po. I-flash po ni Daryl yung aming mga YouTube channel. At syempre, bago natin ikat ito, ayun, plug mo muna yung YouTube channel niya. Pasupport po mga ka-Mars ang Lito and Vera Official. Salamat po. Meron dito. Meron yung unahin yung malaki, diba? Vera and Lito Official. Oh, diba? Thank you Thank you po. At syempre po, mga Mars, Mrs. KB Official, patuloy nyo pa rin po sanang supportahan. At syempre po, humihingi rin po ako ng, please comment down below kung ano pa pong gusto ninyong aming i-share sa inyo, kung ano po gusto niyo yung topic namin. Yes. Sa susunod naming vlog. Thank you po. Thank you po. God bless us po. Ay, kaka-in love kayo Thank you, Ate Vera. Thank you.